Bakit nga ba biglang pumasok si Pi Network sa top 10 ng coin market cap? Yan, sa mga nakarang araw, kapansin-pansin kung paano po muling naging sentro ng usapan si Pi Network sa buong crypto space. Ang pagpasok po niya sa top 10 most viewed assets ng coin market cap ay hindi po basta aksidente, kundi malinaw na sinyales ng tumitinding interes. Hindi ito tungkol sa biglaang price pump, kundi sa dami ng taong aktibong naghahanap, nagbabasa at nag-uusisa tungkol kay Pi. Kapag ang isang crypto ay palaging nasa mata ng publiko, ibig sabihin may nangyayaring mahalaga sa likod ng eksena. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors at holders, mahalaga pong tandaan na ang atensyon ay madalas nauuna bago ang malaking galaw ng market. Sa puntong ito, makikita natin na si Pi ay unti-unting kumukuha ng spotlight sa mas malawak na audience. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ipinapahiwatig ng mataas na ranking ni Pi sa CoinMarketCap at maging kay CoinGecko? Yan, bukod po sa CoinMarketCap, pumasok din si Pi Network sa ika-18 or 18th na spot or position sa CoinGecko Top 20 Trending Coins. Ang ganitong ranking ay hindi po base sa presyo, kundi sa user engagement at saka search activity. Ibig sabihin, mas maraming tao ang curious kay Pi kumpara sa ibang mga projects. Kahit ang market cap po niya ay nasa humigit kumulang $1.8 billion, nakakasabay na siya sa mga kilalang pangalan tulad po ni Zcash at saka Zui. Para sa market, ito ay indikasyon na hindi na lang si Pi pinag-uusapan ng early community. Lumalawak na ang awareness at nagsisimula na siyang makilala sa mas mainstream na crypto audience. At kapag ganito po ang sitwasyon, madalas sinusundan ito ng mas seryosong pagsusuri mula sa mga investors. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang KYB compliance sa kredibilidad ni Pi Network? Yan, isa po sa pinakamalakas na dahilan ng pag-angat ni Pi Network ay ang pagtutok nito sa KYB or Know Your Business compliance. Ang layunin nito ay siguraduhin na ang mga business platforms at mga exchanges ay lehitimo at saka ligtas. Sa isang industriyang punong-puno ng scams, ang ganitong hakbang ay malaking bagay. Sa pamamagitan po ng mahigpit na KYB process, pinapakita ni Pi na seryoso po siya sa long-term sustainability. Kaya para po sa atin bilang mga users, nangangahulugan ito ng mas maayos at mas secure na ecosystem. Ang compliance ay hindi po hadlang sa paglago or growth. Bagkos ay pundasyon ito para sa mas matatag na paglawak. Ito ang klase ng development na hinahanap ng institutional at saka long-term participants. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang suporta ng mga malalaking exchanges kay Pi Network? Yan, matapos po ang KYB process, ilang malalaking exchanges tulad po ng OKX, Bitget, Pionex, Lbank at saka Mexi ang matagumpay na nakapasa. Ang mga pangalang ito ay milyong-milyong users sa buong mundo. Ang kanilang pagsuporta kay Pi Network ay nagpapalawak po ng access at saka liquidity potential ng ecosystem. Kapag mas marami pong compliant exchanges ang kasali, mas nagiging seryoso ang tingin ng market sa project. Kaya para po sa atin, ibig sabihin nito ay mas malinaw po ang landas patungo sa mas malawak na adoption. Hindi po ito overnight success, kundi dahang-dahang pagtatayo ng tiwala. At sa crypto, ang tiwala ay isang napakahalagang asset. Ano po ba ang koneksyon ng KYB progress sa rewards ng mga validators? Ayan, habang lumalakas po ang compliance efforts, mas lumalapit din ang inaabangang
inaabangang validator rewards. Kamakailan, napansin po ng community ang mensaheng Pi earned coming soon. Sa validation dashboard po yan. Ito ay isang subtle ngunit makapangyarihang signal. Para po sa mga maagang sumuporta at nag-validate, ito ay patunay na hindi po nasayang ang kanilang oras. Ang ganitong update ay nagpapataas po ng moral at engagement ng community. Kapag ang isang network ay marunong mag-reward ng contributors, mas tumitibay po ang ecosystem. Kaya sa perspective po ng market, ito ay sinyalis ng operational maturity. Paano naman po ipinakita ng 2025 hackathon ang paglago ng developer ecosystem? Hindi lamang po compliance ang umuusad kay Pi Network, pati ang app development. Sa 2025 hackathon, mahigit 215 mainnet apps ang naisubmit matapos po ang Open Network launch. Ito ay malinaw na patunay na dumarami po ang mga developers na naniniwala sa potensyal ni Pi. Ang dami po ng submissions ay indikasyon ng aktibong builder community. Kapag may mga developers, may innovation. At kapag may innovation, mas tumitibay po ang long-term value ng network. Para po sa atin bilang mga users, mas maraming apps ang ibig sabihin ay mas marami pong real-world use cases. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang mga apps tulad ng Blind Lounge, Blind Lounge, Starmax at Run para kay Pi? Ang mga nanalong apps gaya po ng Blind Lounge, Starmax at Run for Pi ay nagpapakita ng malinaw na direksyon ng ecosystem. Ang Blind Lounge ay nakatuon po sa privacy-focused social connections. Ang Starmax naman ay nagbibigay ng rewards sa paggamit ng Pi sa mga local businesses. Samantalang ang Run for Pi ay nagdadala ng play-to-earn gaming experience. Ang mga app na ito ay hindi lang concepts, kundi aktwal na gumagana sa Pi browser. Ibig sabihin, si Pi Network ay lumilipat mula ideya patungo sa execution. Ito po ang transition na madalas hindi naaabot ng maraming mga crypto projects. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na si Pi Network ay unti-unti nang lumalabas sa anino ng hype. Ang pagsabay po ng mataas na user interest, KYB compliance at saka app development ay bihirang kombinasyon. Hindi pa tapos ang laban at may mga hamon pa na darating. Ngunit malinaw na si Pi ay may direksyon at malinaw na roadmap. Para po sa atin bilang mga traders at holders, malagang maging mapanuri po tayo at maging patient. Ang tunay po na value ay hindi nabubuo sa isang araw lamang. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng progress, posibleng makita po natin si Pi bilang isang mas mature at mas stable na crypto asset sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.